Tito Dancio Love Stories presents My Bangus Vendor Lover, written by Sleeping Singer. Bangus! Sigaw ng binatang nagngangalang Carl Lisbo. Isa siyang bangus vendor sa palengke. Matipuno ang katawan, kaya marami siyang customer na babae. Isa na dun sa kanila si Pei. Sa paghihikayat ng mga customer, may natapat na isang dalagang magandang dilag sa kanyang pwesto. Kaya ito ay kanyang inalok. Hello, Miss Ganda. Bili ka na dito sa mga bangus ko. Masasarap to. Sige na. Ani Carl dito sa babae. Pero pinasadahan lang ng tingin si Carl. Kaya kinulit niya ito. Miss Ganda, bili ka na ng mga bangus ko. Mura na lang to para sa'yo. Basta bumili ka lang. Pangungulit ni Carl. Tinaasan ng kilay si Carl ng dalaga. Ano bang problema mo? Teka nga at maghahanap pa ako ng mas mura dyan. Baka pabulok na yung mga paninda mo. Sabi ng dalaga sabay halokip-kip. Paalis na sana ang dalaga nang biglang tawagin ulit ito ni Carl. Sige, Miss Ganda. Kung hindi ka bibili sa akin, baka pagsisihan mong hindi natikman ang mga fresh pa na bangus sa lahat ng mga bangus. Tsaka bahala ka. Malay mo, kapag bumili ka ng paninda kong bangus, makalimutan mo ng panandalian ng mga problema mo. Mali lang naman natin di ba? Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Ani Carl sa dalaga. Napalingon ng dalaga. Sige, bigyan mo ako ng isa. Yung medium size. Ani to kay Carl. Wow, ma'am, ganda. Ang ganda nyo naman. Isang bangus na may halong pagmamahal. Malaman rin tulad ko. Buo ang kompidensya na ani Carl. Napairap na lang si Pei. Pwede bang dalian mo na lang i-prepare yung binibili ko? May paganyan-ganyan ka pa Reklamo nito sa binata. Napakurap-kurap si Carl. Ang sungit mo naman, miss. Ang ganda mo pa naman. Huwag mo na nga akong bulahin. Wala akong time para makipaglokohan sa'yo. Akin na yung binibili ko at na makaalis na ako. Sige po, miss. Ito na po. At akin na po ang pambayad nyo. Magkano ba yan? 180 po. Sige, ito na yung bayad at ang akin na yung bangus ko. Ani Pei sabay abot ng bayad kay Carl. Napakamot na lang ng ulo si Carl nang dahil sa inugali ng isang customer niyang yun. Napahalokip-kip ang binatilyo. Grabe naman yung alin na naging customer ko. Masyadong mainitin ng ulo. Ay, ano bang problema sa buhay nun? At nandadamay sa init ng ulo na. Mga tao nga naman, Napailing na lamang si Carl. Sa kabilang banda, itong si Pei naman ay pabalik na ng kanyang bahay para lutuin ang binili niyang bangus sa palengke na nabili niya sa binatilyong si Carl. Mag-isa lang sa kanyang bahay si Pei. Wala kasi siyang kapatid. Nag-iisang anak ng mga kilalang negosyante sa buong Asya. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Pei papuntang kusina nang biglang magring ang kanyang telepono. Ang kanyang ama ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. Yes, Dad? Sagot ni Pei sa kabilang linya. Sumagot naman agad ang kanyang ama. Anak, darating kami riyan sa Pilipinas sa makalawa. Wala ka bang gustong pasalubong? Dad, hindi na ako bata para sa mga pasalubong na ganyan. Okay na ako sa mga nabibili ko sa sarili kong pera. Pero, baby ka pa rin namin ng mami mo. Kaya tinatanong pa rin namin kung ano ang gusto mo. Pero Daddy, okay na lang sa akin na wala na akong pasalubong galing sa inyo. Kaya ko nang bilhin lahat ng gusto ko. Sige, pero kapag may gusto ka, tawagan mo lang ako at bibilhin natin yan. Paliwanag ba? Sige po.
Sa totoo lang, hindi niyo naman na ako kailangan alalahanin eh. May pera naman akong panggastos para sa mga luho ko at sa mga kailangan ko. Alam naman namin yun, anak. Pero gusto ko pa rin na ini-spoil ka sa mga gusto mo. Kahit na alam kong kaya mo nang bilhin ang lahat ngayon. Alam mo, Dad, nag-ipon na lang kayo ni Mami para sa sarili niyo. Marami na kaming naipon, anak. Sapat naman na siguro yun sa amin. Ang iniisip namin ay ikaw. Kung kamusta ka na dyan, kung okay ka lang ba o hindi. Ano, okay ka pa ba, anak? Okay pa po ako. Wala na po ba kayong sasabihin sa akin? Wala naman na, anak. Sige, lagi kang mag-iingat dyan. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Hindi niyo na po kailangan mag-alala sa akin kasi lagi po kong okay. At lagi ako magiging okay para sa inyo ni Mami. At para na rin sa mga negosyo ko. O sige, sige. Mag-iingat ka yan ha. Uuwi kami dyan. Pumunta ka na lang sa mansyon. Sige po. Sagot ni Pei sa kanyang ama. Bago nito pinatay ang tawag. Pagkapatay ng tawag, ay padabog niyang isinampa ang isda sa lababo. Kumuha siya ng kutsilyo, sangkalan, at apron. Nilinisan niya ang isda, tinanggalan niya ng bituka, saka ito hinugasan. Ano ba naman yan? Akala ko kung anong sasabihin. Kanina pa ako nagugutom eh. Mamaya may meeting pa ako, wala na naman ako magiging time para mag-rehearse sa sarili ko. Papasok na naman akong sabog at walang tulog. Tatawag lang pala si Daddy para lang sabihin uuwi sila. Nasanay naman na ako eh. Ano pa bang inaakala nila sa akin? Wala namang bago. Saka lang naman nila maaalalang umuwi dito kapag gugustuhin nila. Stress na nga ako. Mas na-stress pa. Reklamo ni Pei habang inaasikaso ang ulam niyang bangus. Niluto niya ang binili niyang bangus. Ang luto nito ay paksiw. Yun kasi ang paborito niya. Nang matapos siyang magluto, umupo na agad siya at kumain. Unang kagat niya pa lang sa isda, namangha na agad siya. Masarap naman itong bangus. Halatang fresh na fresh pa. Buti naman at hindi ako binudol ng lalaking yon. Ayoko masayang yung pera ko. Natatango na, sabi ni Pei. Nakala mo ay may kausap. Nang matapos siyang kumain, hinugasan niya lahat ng mga ginamit niya at pinagkainan. Ang natira niyang ulam ay nilagay niya sa kanyang fridge. Nagmadali siyang umalis ng kanyang bahay nang matapos siyang kumain. Mamaya ko na lang nilinisin tong bahay. May oras naman ako para doon eh. Reklamo ni Pei sabay sakay na sa kanyang kotse. May kabilisan na pinatakbo ni Pei ang kanyang kotse. Kaya maya-maya pa'y nakarating na agad siya sa kanyang kumpanya. Agad siyang pumasok sa kanyang opisina. Bumungad sa kanya ang ilang mga papeles na kanyang pipirmahan. Ano ba yan? Ang dami na naman ito. Hindi na ba ito mauubos? Kahapon pa ako pirma ng mga documents ah. Ganito na ba karami yung mga kulang ng factory? Bakit ngayon lang kasi nagsipapirma ng mga dokumento itong mga tauhan ko rito sa kumpanya? Nakakabwisit naman oh. Para ba talaga sa mga bilang ng mga stock to? Ang dami naman yata. Bungad na reklamo ni Pei habang iniisa-isang binabasa ang mga papeles na nasa kanyang mesa. Abala si Pei sa kanyang ginagawa nang biglang may pumasok sa kanyang opisina. Kaya napalingon siya rito. Sekretarya niya pala ang pumasok. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Hinihintay na po kayo sa labas. Sabi ng sekretarya ni Pei, sabay alis rin sa opisina ng kanyang amo. Sino naman ba yun? Wrong na wrong ang timing, buisit. Singhal ni Pei, sabay padabog na umalis ng kanyang opisina. Pagdating sa labas, namukaan niya agad ang taong gustong kumausap sa kanya. Ito ay ang best friend ni Pei. Siya ay si Georgia Smith, ang half-American, half-Filipina na best friend ni Pei. At anong ginagawa ng isang mukhang mangkukulam sa harapan ng kumpanya ko? Bungad ni Pei sa kanyang kaibigan. Wala talagang pinagbago yung bibig mo. Harsh ka pa rin hanggang ngayon, Bro Hilda.
Tugon naman itong si Georgia. Ikaw nga mukha ka pa rin makukulam kahit na kasing kapal na ng pulbos ng harina yung mukha mo. Pero, hindi ka pa rin maganda. Aba, grabe ka na. Pangit ka rin naman. Huwag ka nang mangarap na gumanda, sis. Parehas lang tayo. Kung pangit ako, pangit ka rin. Huwag mo akong igaya sa'yo. Siya nga pala. Kamusta naman kukulam kong friend? Animal ka talaga. Well, okay naman ako. Ikaw ba? Kamusta ka na? Eto, mayaman pa rin. Wow, ang yabang na niya talaga. Kailan ba ako naghihirap, Gaga? Alam ko naman na never ka maghihirap. Yan lang kung lumubog ang negosyo mo. Ikaw, napakatalapandahas na talaga ng dila mo. Itigil mo nga yan. Kapag nagkatotoo yung sinabi mo, ikaw ang ilulubog ko sa kanal. Friendship over na ba, As? Gaga, mauuna pang maging anghel ulit si Satanas bago ka mahiwalay sa kasamaan ko, no? Mahal na mahal mo talaga ako, no? Thank you, BFF. Anong mahal? Mandiri ka nga sa mga pinagsasabi mo. Kinikilabutan ako eh. Ang arte naman nito. Baka nakakalimutan mong noong high school tayo, palautot ka. Hoy, bibig mo. Napakaingay mo talaga. Shh! Ano bang bakay mo sa akin? Wala. Aayain lang kitang magwalwal. Magwalwal? Mag-inom? Oo. Ayaw mo ba? At para saan naman yun pag-inom natin? Wala lang. Hahanap lang tayo ng boylets. Ayaw mo ba? Patanda na tayo ng patanda, Pay. Kailangan na natin makahanap ng lalaking paninindigan tayo at aanakan. Tsk! Alam ko naman ang bakay mo kaya gusto mo nang magkaroon ng lalaki eh. Gusto mo lang naman ang syarap kasi. Magpaalaga sa lalaking malalaki ang biceps. Shit! Super syarap. Tigil. Tigilan mo nga ako, Georgia. Ikaw na lang pumunta ng bar. Wala akong panahon para mag-inom. Iinom na lang ako ng kape sa opisina ko kesa uminom ng alak. Ang killjoy mo naman, BFF. Nasayang lang pala pagpunta ko dito. Wala ka bang balak na papasukin ako dito sa maliit na kumpanya mo? What did I heard from you? Maliit? Maliit pa ba para sa itong building ng kumpanya ko? Oo, sa liit nito, mahahalatang mahirap ka pa rin. Tigilan mo nga ako, Georgia. At least ako, may sarili akong kumpanya. Hindi gaya mo, na kumpanya ng tatay mo ang pinagmamalaki mong kumpanya mo. Aray ha? Ang sakit mo na. Ako pa ang sasabihin mo ng may maliit na kumpanya ha? Ang taas na nga nito eh. Oo na. By the way, wala ka bang gagawin ngayon? Marami. Gusto mo ipagawa ko sa'yo lahat yon? Para wala na akong gagawin. Gaga, nagtatanong lang ako kasi ayayin sana kita lumabas na lang kung ayaw mo nang mag-bar tayo mamayang gabi. Para banding lang naman natin. Ang tagal na rin kasi simula ng huling labas natin na magkasama. Ano, payag ka ba? Sige na nga. Alam ko namang mapilit ka eh. Basta libre mo. Ang kuripot mo talaga. Ang yaman-yaman mo na nga eh. Tapos magpapalibre ko pa sa akin? Hindi. Ayoko. Eh di pumunta ka mag-isa mo. Ayaw mo akong libre ah. Ngayon ka na nga lang manlilibre, ayaw mo pa. Damot mo talaga. Hoy BFF, mas mayaman ka sa akin kaya dapat ikaw nang nalilibre, hindi ako. Oo na. Ako na. Alam ko namang never mo akong ililibre eh. Ani Pay sabay irap kay Georgia. Napasinghap si Georgia. O siya, mamaya na lang tayo magkita. Alam ko namang busy ka dito sa kumpanya mo. Mamaya na lang kita aabalahin. May pupuntahan pa ako eh. Bye-bye! Anito sabay kaway kay Pay. Tanda na paalis na ito. Inirapan lang siya ni Pay. Saka pumasok na sa loob ng kumpanya niya. Ay, storbong bruha. Tapos na sana ako sa mga ginagawa ko eh. Kung hindi lang talaga dumating yun. Ay, kainis. Singhal niya at patabog na pumunta sa kanyang opisina. Ilang oras rin ang ginugol niya sa trabaho hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Cravings ako ngayon. Walang iba kundi bangus. Ewan ko ba sa katawan ko?
Hindi naman ako buntis. Teka, buntis ba ako? Paano nga pala ako mabubuntis? Wala naman akong boyfriend. Bulong sa hangin ni Pei na para bang may iba pa siyang kausap. Ipinatawag ni Pei ang personal assistant niyang si Tricia sa kanyang opisina. Agad namang tumalima ang kanyang personal assistant. Yes, ma'am. Bakit po? Ano pong kailangan niyo? Bungad na tanong ni Tricia. Napalingon sa gawi ni Tricia si Pei. Bilhan mo ko ng bangos? Yung luto na ha? Pwedeng paksiw o kahit na anong luto basta masarap ha? Sige po, ma'am. Tumatangong tugon ni Tricia. Sabay lapas sa opisina ni Pei. Halos 5 minuto lang ang nakalipas. Wala pa rin ang pagkain ni Pei. Kaya dinalaw na ito ng inis at init ng ulo. Napakatagal naman ng bangus. Kanina pa ako nagugutom. Reklamo ni Pei habang patapog na pumipirma ng iba't ibang papeles. Nagulat siya nang may biglang pumasok na lalaki sa kanyang opisina. Hello ma'am, ito na po ang order nyo. Malakas na sabi ng binata. Sabay lapag ng pagkain sa lamesa ni Pei. Ikaw? Nagtatakang tanong ni Pei habang titig na titig siya sa katawan ng binata. Naka-apron lang kasi ito. Miss Ganda? Ikaw ba yan? Tanong ng binata. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Carl, ang sikat na tendero ng bangus sa palengke. Kumunot ang noo ni Pei. Sinusundan mo ba ako? Hindi ah. Bakit naman po kita susundan? Tsaka, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Trabaho mo? Hindi ba't nasa palengke ka lang? Tendero rin po ako ng bangus dishes. Pagdagdag na rin po sa kinikita ko araw-araw. Hindi naman po kasi lagi malakas ang kinikita namin sa paglalako ng bangus. Pwes wala akong pake. Akin na yung pagkain ko para makakain na ako. Ang tagal mo, grabe. Kanina pa ako nagugutom mo. Sige po, pasensya na po. Ano pa po bang kailangan nyo? Katawan mo, tubig. Kailangan ko ng tubig. Sige po, kukuhanan ko po kayo, pamawi na rin po. Bigyan mo na lang ako ng tubig, dali. At nang baka mabulunan ako. Opo, ito na. Kukuhanan na po kita ng maiinom nyo. Tugon ni Carl kay Pei. Papunta na sana si Carl para kumuha ng tubig. Nang bigla siyang pigilan ng dalaga. Huwag na pala. May tumbler ako dito. Salamat na lang. Pwede ka nang umalis. Pakisara ng pinto. Salamat. Ani Pei kay Carl. Habang binubuksan na ang kanyang pagkain. Pag-alis ni Carl sa loob ng kumpanya, hindi pa rin siya makapaniwala na pinasalamatan siya ng may-ari ng kumpanya na si Pei. Ang ganda niya talaga. Dati, sa newspaper ko lang siya nakikita ngayon. Nagde-deliver na ako ng pagkain niya. Naks, kung mayaman lang ako, matagal ko na siyang niligawan. Kaso, ang hirap kasi lumaban ng patas sa buhay. Kung ang hinahangad mo imposibleng mapasayo sa sobrang taas. Bulog ni Carl sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ng mataas na gusali ng kumpanya ni Pei. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakarating na ulit sa pwesto niya sa palengke si Carl. Nakita niya ang ilang kasamahan niya sa pagtitinda sa kanyang pwesto na busy pa sa pagtitinda. Ang tagal mo naman, Carl. Ang daming customer na naghihintay sa'yo. Kanina pa nakapila. Gusto ka raw makita bago sila bumili. Bungad ng isang kasamahan ni Carl na si Mark. Kaibigan siya ni Carl. Sorry, may hinihatid lang akong order eh. Sige, tutulog na ako sa inyong dalawa. Pasensya na ah. Medyo malayo kasi yung location ng umorder eh. Tugon ni Carl sakay pinagpatuloy na ang pag-aasikaso sa kanyang mga customer. Lumipas ang 2 araw. Nagpatuloy ang magandang kita nila Carl sa kanyang negosyo. Bumalik naman sa palengke si Faye para bumili ng mauulam niyang bangus nung araw na iyon. Nakita niya ang pwesto ni Carl, kaya doon siya dumiretso. Hello, bati ni Faye habang titig sa binatang si Carl. Laking gulat ni Carl nang masilayan sa kanyang pwesto ang ganda ng hinahangaan niyang si Faye. Napangiti na lamang si Carl, sabay sabing, Hello, Miss Ganda.
Mas muna agad ako Ano po ba ang bibili nila? Inirapan siya ni Pei. Ang kapal Sige, bigyan mo ako ng paksiw na bangus. Isa lang samahan mo na ng kanin. Sige po, Miss Ganda. Ito na po ang paksiw na bangus na kasing asim nyo. What did you just say? Wala po. Joke lang, si Miss Ganda talaga, hindi mabiro. Pues hindi ako nagbibiro. Akin na yung pagkain ko at ang mabayaran ko na. Sige po. Tugon ni Carl kay Pei. Nakangiting iniabot ni Carl ang binibili ni Pei at kinuha niya ang bayad ng dalaga. Habang sinusuklian niya ito, nahuli niya nakatitig ang dalaga sa kanya. May lalong lumapad ang ngiti niya sa kanyang mga labi. Sabi na crush mo rin ako. Ani Carl sa kanyang isipan habang sinusuklian si Pei. Iniabot agad ni Carl ang sukli kay Pei. Si Pei naman ay agad na umalis na ng palengke at tumiretso sa kanyang bahay. Kinatamad siyang magluto, kaya bumili na lang siya ng makakain niya. Umupo si Pei sa hapagkainan at nagsimula ng buksan ang lalagyan ng kanyang pagkain. Kumuha siya ng mangkok at plato na may kutsara at tinidor. Habang kumakain siya, hindi maalis sa kanya ang katawan ng binatang si Carl. Matipuno kasi ang pangangatawan nito. Ang laki ng biceps niya. Ang yummy niyang tingnan habang naka-apron. Wait, erase. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kagaya niya. Mahangin nga, piling pa. Hindi. Ayoko sa kanya, kahit na laki pa ang pangangatawan niya. Ani Pei sa kanyang isipan habang kumakain. Grabe, ang sarap talaga niya. Ng paninda niya. Ang sarap niya. Hoy, Pei, sumusobra ka na, Pei. Kasalanan to ng lalaking yun Dugtong pa ni Pei na para bang may iba siyang kausap. Binilisan na lamang kumain ni Pei para mahinto na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano. Pagkatapos niyang kumain, hinugasan niya ang pinagkainan niya at iniligpit niya ang mga kailangang iligpit sa kanyang dining area. Nag-shower siya panandalian. Saka siya dumiretso ng opisina niya. Pagdating niya sa kanyang opisina, nakita na naman niya ang best friend niyang si Georgia. Napataas na lamang ang kanyang kanang kilay at napahalukip-hip. Ano na naman pakay mo dito? Bungad na tanong ni Pei kay Georgia. Lumingon sa gawi ni Pei si Georgia sabay sabing, "Sa palengke ka pala naghahanap ng boilets?" Anito sabay ngisi kay Pei. "Pinagsasabi mo, witch? Ni hindi nga ako marunong lumante. Hindi ako gaya mo. Kaya tigilan mo na ako, muwi ka nga." Ayaw mo pa talagang aminin sa akin, Paano mo man nasabi na sa palengke ako naghanap ng magiging boyfriend ko? Nakita lang naman kasi kita kahapon ni nasa palengke at bumabili ng bangus. Tapos, nakita ko yung mata mo na titig sa katawan ng tindero. Oh, ano naman? Anong ano naman? Kitang-kita ng dalawang mata ko na titig na sa katawan ni kuya. Baka kuya ka naman. Akala mo naman mas matanda yun. Mas mukha ka pang ang edad nasa 30 Huwag mo nga ibaling sa akin ng topic. May gusto ka sa lalaking yun, Baliw. Napatitig lang gusto agad. Hindi ba pwedeng humahanga lang? Ang cute kaya ni kuya. Ang pogi rin. Healthy na healthy nga siya Siguro healthy rin yung ano niya. Hoy, kapastos mo. Tigilan mo nga yan. Parang napaka-inosente mo naman, BFF. Tama ka na. Oo, alam mo naman kung anong ibig ko sabihin Paki ko ba sa tinatago ng talong sa pants niya? Ikaw lang naman ang may pakialam sa mga ganun na bagay Pero aminin mo, BFF. Masarap yun, di ba? Huwag ka nang tumanggi. Alam kong gusto mo rin nun. Masarap, pero masakit. Paano mo nasabi? Naranasan mo na ba? Never pa naman. Pero susubukan mo? Why not? Huy, bad yun. Kung ano nung tinatanong mo, Georgia, pati isip ko nadadamay. Baliw,
Alam ko namang alam mo na yung mga ganun bagay, di ba? Matanda ka na kaya imposible na inosente pa sa mga ganung bagay. Ay, ewan ko sa'yo. Well, pwede na siya maging boyfriend mo, BFF. Masipag siya, negosyante rin tulad mo. Masarap siyang magluto. At saka, kasi minsan na akong bumili sa kanya ng mauulam. Walang labis, walang kulang. Sakto ang lasa at masarap. Ideal boyfriend na nga. Ideal husband pa. Baka red flag siya pagdating sa pag-handle ng relationship. Kaya, di pwede. Ayoko masaktan ng isang gaya niya. Tsaka ayokong ibaba ang standard ko sa lalaki, no? Ano ba yung mga tipo mo? Mayayaman na hindi marunong magluto? Mga pogi na walang laman ng mga braso? Mga lalaki na kumpanya lang nila ang kayang nilang ipagmalaki tapos sobrang sama ng ugali? Bakit mabotong-boto ka sa lalaki na bangus vendor na yon? Ano bang meron sa kanya? Hindi mo yan malalaman hanggat hindi mo nasusubukang kilalanin siya ng gusto. Try mo lang naman makipag-close sa kanya. Tsaka bagay kayo. Hmm, ang lakas nga ng chemistry ng dalawa eh. Nakita ko lang kayo dalawa kanina. Ang sarap yung iship. Tigil-tigilan mo nga ako, Georgia. Anong ang lakas ng chemistry eh? Hindi naman kami pwede noon. Baka magalit lang sila, mami. Wait, kung payag ba sila? And if ever naman na magagusto yung bangos vendor sa'yo, sasagutin mo? Bakit hindi? Oh my God! Totoo ba yung sinasabi mo? Meron naman talaga. May point ka naman. What if ako na yung gumawa ng first move? Kilalanin ko siya, ganun. Ang sarap rin kasi niya. Yung mga luto niyang tinda, ano ba yan? Napapagaya na yung utak ko sa utak mo. Nagiging delulu na rin ako eh. Walang bawian. Ako na ang gagawa ng way para magkausap kayo, BFF. Kikilalanin natin sa bangus vendor. At sinisiguro kung mahuhulog rin siya sa'yo. Baliw. Nag-hallucinate ka na ba? Hindi. Bakit? Seryoso ako sinasabi ko, hoy. Ewan ko sa'yo. Ibahin mo na nga lang yung topic. Ano ba talaga bakay mo sa akin? Nandito ka na naman sa opisina ko. Wala lang. Gusto ko lang bulabogin ang buhay mo. Bakit? Bawal ba? Kapag kinuha ka na ni Satanas, hindi na kita magugulo. Kaya sumama ka na sa kanya. Ikaw na lang kaya. Total, mas masama naman ang ugali mo sa akin. Mapanlamang ka nga eh, di ba? Ay, wow! Nagsalita ang santa-santahan, no? Baka nakakalimutan mong mag-connection ang bawat brain cells natin. Kaya kung mapunta ka man kay Satanas, isasama kita. Hindi ka pwede sa langit. Masama ka nila lang eh. Tingnan mo, mukha ka ng tikbalan walang lawit. Animal ka talaga, no? Pati tikbalang nababanggit mo sa usapan. Ikaw nga hanggang ngayon mukha ka pa rin makukulang na kulang sa dilig. See? Mapanlight ka na. Hindi na ikaw ang BFF ko na nakilala ko. Ikaw nga, hindi kita kilala. Sino ka ba? Tama na nga, BFF. Hindi. Seryoso. Sino ka ba? Ay, seryoso ka pala? Sige, ako si Bobo. Ang Bobo labag sa buhay mo. Buti alam mo. Oo naman, ako pa ba? Kahit kailan talaga, kalokohan lang ang alam mo. Hindi ka na nagbago, pati nga mukha eh, ganun pa rin. Aray ha? Naging okay naman ah. Napasaya kita kahit na-stress ka. Napasaya? Mas lalo nga ako na-stress sa'yo. Samahan mo na lang ako pumunta ng Thailand. Kailan? Ngayon na. Tanga ka ba, Georgia? Tambak ang gawain kong trabaho tapos ititigil ko to? Para lang sa kagustuhan mo pumunta ng Thailand? Diyos mio ka. Ayoko. Ikaw na pumunta mag-isa mo. Tss, ang killjoy mo talaga kahit kailan. Hindi ka ba nababoring dito? Mag-isa ka lang. Wala ka pang love life. Ano ba naman yan? Sobrang boring naman ang life mo. Hindi boring ang buhay ko. Kasi, pera na mismo ang pumupunta sa akin. Kaya paano magiging boring? Ang lakas kumita ng negosyo ko, no? Saka na nga lang kita aayain. Wrong timing yata ako ng pangungulit.
Sobrang wrong timing. Kaya next time na lang. Sige, sabi mo eh. Makaalis na nga lang dito. Nakakainip naman kasi dito. Oo, tama yan. Lumayas ka na. Bakit pa kasi pumunta ka rito? Dapat nasa bahay ka lang nyo. 'Di ba? Umiinom ng wine, ganun. Gumagala ka pa kasi. Bakit? Wala ka na bang mabiktima? Kaya sige na nga. Alis na ako. See you soon. Bye-bye. Umuwi ka na sa inyo ha. Baka kung saan-saan ka na naman magpapadpad. Tapos sa akin ka hahanapin nila tita. Lagot ka sa akin kapag hindi ka sa inyo umuwi. Oo na. Uuwi na ako sa amin kahit na sobrang boring doon. Good. Sige, mag-iingat ka dun sa daan. Bye! Nang matapos ang usapan ni Pay at Georgia na iyon, nilisan na agad ni Georgia ang office ni Pay. Lumabas ito ng building. Siya ay sumakay sa kanyang kulay dilaw na kotse at pinatakbo ito ng may kabilisan. Pagkaalis ni Georgia, umupo na sa kanyang swivel chair si Pay at itinuloy na ang kanyang mga ginagawa. Ano ba naman to? Napakadami. Sasakit na naman ang mga kamay ko. Reklamo ni Pay at padabog na binabasa at pinipirmahan ang bawat papeles. Ilang oras nang inaasikaso ang lahat ng iyo ni Pay. Hanggang sa nangalay na ang kanyang mga kamay, pati na ang kanyang mga braso. Lumipas ang ilang linggo, naging sobrang busy ni Pay sa kanyang kumpanya. Minsan nga ay hindi na siya umuwi sa kanyang bahay at nasa opisina lang siya. Nagpapadala na lang siya ng makakain sa kanyang personal assistant. Nasa kanyang opisina si Pay ngayon at mukhang sobrang haggard nito. Sobrang nakakastress ng linggong to. Sobrang daming gagawin at ayusin. Yung tungkol sa commercial, sa funds, at marami pang iba. Nakaka-frustrate naman to. Paano ako mag-aasawa niyan? Kung ito pangalang kumpanya ko, hindi ko na maasikaso. Paano ko paasikasuhin na magiging asawa ko? Hindi na ako natutuwa sa takbo ng buhay ko, naiirita na ako. Ani Pay, na akala mo'y may ibang kausap. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya at may inabot ito sa kanya. Nang tingnan niya ito, ay isang maliit na kahon na may 3 chocolate cupcake sa loob. May nagpapabigay po sa inyo yan, ma'am. Sabi sa kanya ng kanyang personal assistant. Kanino galing to? Tanong ni Pay. Ayaw po niyang sabihin kung sino siya eh. Basta ang bilin niya. Ibigay ko lang daw po yan sa inyo at pumunta raw po kayo sa pwesto niya kung gusto niya raw pong bumili ng paborito niya raw pong pinibili sa kanya. Sagot ng personal assistant ni Pay. Tinanguan na lamang siya ni Pay bilang pagtugon. Kanino naman kaya to? Nakita na ba kami? Ano bang binili ko sa kanya? Wait, paborito? Hindi kaya yung... Hindi kaya yung lalaki nagtitinda ng bangus to? Sa ibabaw nyon ay may nakalagay na note. Binasa iyon ni Pay. Are you tired the whole day? Eat this. Keep smiling, okay? Clients are still waiting you. Stay safe. Pagbasa ni Pay sa nakalagay sa note, hindi mapigilang napangiti si Pay nang dahil sa kanyang nabasa. Hindi niya namalayang namumula na pala ang kanyang mga makikinis na pisngi. Pero sumeryoso agad si Pay ng tayo at reaksyon. Hindi. Hindi dapat to. Hindi pwede to. Bakit siya pa? Pwede naman sa mas better eh. Hindi ako pwedeng kiligin sa lalaking to. No! Ani Pay, habang sinasampal-sampal ang kanyang muka para gisingin niya ang kanyang sarili. Akala niya nananaginip siya. Pero walang nangyari. Napatitig na lang siya sa hawak-hawak ng kahon. Binuksan ito ni Pay. Kumuha siya ng platito at isang tinidor. Kumuha siya ng isang cupcake at tinikman niya iyon. Napangiti siya nang di niya namamalayan nang matikman niya ang ibinigay sa kanya ng bangus vendor na si Carl. Ang sarap naman nito. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito sa tanang buhay ko. Susulitin ko na. Si Crush naman palang nagbigay.
Okay na yung crush ko siya. Ayoko lang na sa kanya ko kikiligin ng husto. Bulong ni Pay sabay subo ng natitirang cupcake sa platito niya. Masaya niyang inubos iyon. Makalipas ang 2 araw, mula nang makatanggap ng cupcake si Pay, nagbalak na pumunta ng palengke si Pay para mamili ng mga gulay at iba pang pagkain at mauulam na sa palengke. Mas pinipili niyang pumunta sa palengke dahil mas mura dito kaysa sa mall bumili. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang makasalubong niya ang binatang namumukhaan niya sa di kalayuan. Nagtama ang tingin ni Pay at ng binata at lumapit ito sa kanya. Hello, Miss Ganda. Ikaw po pala yan. Bungad ng binata kay Pay. Bangus vendor, right? Opo, sige po, mauna na po ko. Wait, bakit po? Anong pangalan mo? Ako po si Carl Lisbo. Negosyo mo ba talaga yung bangusan? Yung pwesto po doon sa may bandang bunga dito sa palengke? Oo, sa'yo ba yon? Opo, sa akin po yun. Pamana po ng mga magulang ko. Ako na po ang umako ng responsibilidad sa dating negosyo ng pamilya ko. Hanggang sa napapalago ko na po siya ngayon. Malakas ba ang kita mo sa pagtitinda ng bangus? Madalas po pero minsan matumal. Saka lang po sobrang lakas kapag nagsemana Santa. Tapos po sa mga may ihawan. Sa kanila po kami kumikita ng malaki-laki. Kasi kilo-kilo po ang ibinabagsak namin sa kanila ng mga bangus. Bangus lang ba ang tinitinda mo sa pwesto mo? May tilapia rin naman po. May mga karne pero mas marami pa rin po yung bangus namin. Ilang taon na ba ang negosyo mo? I mean, nung ikaw na ang humawak ng negosyo nyo. Mga 3 taon na po simula nung nawala sila mama at papa. Bakit po na itanong nyo? Wala naman. Curious lang ako kasi sobrang sikat ng pwesto na yun eh. Laging pinipilihan. By the way, ikaw lang ba yung nangangasiwa sa pwesto mo? Hindi po. Kasama ko po yung best friend ko. Siya po ang kasakasama kong nagbebenta ng mga paninda po namin. Siya ang tagabantay kapag may mga orders yung mga suki namin na pinupuntahan ko. Maasahan po yun, tsaka masipag yun. Kaya laking pasasalamat ko po nung nakilala ko yung kaibigan ko na yun. Literal na nakarami ko sa lahat. Bakit siya yung kasakasama mo? Wala ka bang kapatid na makakatulungan mo sa pagtitinda? Wala po akong kapatid. Nag-iisang anak lang po ako nila mama at papa. Ah, ganun ba? Opo, siya nga po pala. Ano pong sadya niyo dito sa palengke? Bangus po ba? Tara po sa pwesto namin at nang makapili po kayo, mas ganda. Stop calling me like that. Tawagin mo na lang akong Pay. Sige po, Miss Pay. Ano po ba ang bibili niyo po dito sa palengke? Mga gulay lang. Tapos bibili na rin ako ng tilapia, karne at bangus. Saan ba yung pwesto na may fresh na gulay dito? Pakituro na rin sa akin yung may mga pinaka-fresh na karne dito. Kapag gulay, doon sa may bandang kanan, Miss Pay. Pero kung gusto niyo ng fresh na karne at mga isda, doon na po kayo sa akin kumuha. Proven and tested na fresh lahat. May magnolia chicken din po kami kung gusto niyo. Sige, ako na lang mag-isa. Salamat. Samahan ko na po kayo. Baka maligaw po kayo sa iba. Iba? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, baka sa ibang bilihan po kayo mapunta. Marami po kasing pwesto dito sa loob ng pamilihan. Baka po maligaw kayo at hindi sa presyang mga paninda kayo mag-awi at makabili. Sige, ikaw ang bahala. Natawa ng bahagya si Pay. Napangiti si Card. Mas maganda po pala kayo kapag nakangiti. Aha? Wala po, Miss Pay. Tara na po. At nang makapamili na po kayo ng mga bibili nyo. Sige. Sige, salamat, Carl. Wala po nga naman. Tugon ni Carl kay Pay sabay aya na sa dalaga sa loob ng palengke para masamahan niya ito. Sabay na pumunta ang dalawa sa kakilala ni Carl na nagbebenta ng mga fresh na gulay.
Hindi mapigilang mapalingon ni Carl kay Pay. Sobrang nagagandahan kasi siya sa dalaga. Kung minsan ay nahuhuli ni Pay si Carl na nakatitig sa kanya habang bumibili sila. Pero pareha silang mag-iiwas ng tingin. Nang makabili na sila sa mga gulay, sabay silang pumunta ng pwesto nila Carl. Tahimik lang silang naglalakad nang biglang magtanong si Carl. Miss Pay, ngayon ka pa lang po ba nakapamasyal dito sa loob ng palengke? Oo eh. Kapag pumupunta kasi ako ng palengke, bangos lang yung binibili ko. After nun eh, lalabas na ako ng palengke. Wala na kayo bang bibilin? Kapag may bibilin akong gulay, sa supermarket ako bumibili. Meron rin pala sa mga supermarket. Akala ko, dito lang lahat sa palengke bumibili pati mayayaman. Sa panahon ngayon, meron na rin mga gulay sa supermarket pati mga frozen meats. Mga iba't ibang klase ng karne at marami pang iba. Ganun po ba? Oo, kaya ngayon lang ako nakabili talaga dito sa palengke. Pero dito ako nagpapabili ng mga gulay minsan sa personal assistant ko. Binibigyan ko na lang siya ng tip. Mas mura kasi dito sa palengke kumpara sa mga bilihin sa supermarket. Kaya naman po pala. Tugon ni Carl kay Pay habang tumatango-tango. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa pwesto nila Carl. Nandito na po tayo, Miss Pay. Ano po ang gusto niyong unahin kong hiwain? Isda po ba o karne? Kainin na muna. Laman lahat tapos 2 bangos at 3 tilapia. Pakihiwan na rin at pakilinisan para iluluto ko na lang. Bakit kayo po ba magluluto? Wala po ba kayong tagaluto sa bahay nyo? Ayokong kumuha ng kasambahay. Mas, mas okay pa sa akin na ako ang magluto ng mga kakainin ko. Pero hindi ka ba napapagod? Kasi galing ka na nga sa trabaho, magluluto ka pa ng makakain mo. Stress ka na nga sa trabaho pag uwi, magluluto ka pa para sa sarili mo. Pakialam mo ba? Ikaw ba magluluto? Oh, ang taray nyo na naman para nagsasuggest lang na naman po ako. Kaya, kaya kayo mas pumapangit eh. Ah, so pangit ako, gano'n? Hindi naman po sa gano'n. Ang mahalaga, tao po kayo. Shut up! Akin na nga yung pinamimili ko. At nang makauwi na ako, nai-stress ako. Oo, ito na po. Salamat sa pagbili. Tss, okay ka sana eh. Alaskador ka lang. Ang pogi mo pa naman. Ang pangit nga lang ng ugali mo. Sumingit na rin sa usapan ang kaibigan ni Carl na si Mike. Excuse me, miss. Hindi mo naman kilala itong kaibigan ko. Baka panghusga ka, kala mo naman perfecto ka. Nito kay Pay, kaya nabaling rito ang atensyon ng dalaga. Kumunot ang noon ni Pay. O tapos, anong gagawin ko? Ganun ang ugali ko eh. Wala kang magagawa. Ikaw po ang makakapagpabago niyan. Kung gugustuhin ko, alam mo, sabat ka ng sabat. Dati ka bang never pinansin? Papansin ka kasi. Pambabara ni Pay kay Mike. Kayo na nga po ang mali, kayo pa ang galit. Manahimik ka. Dahil wala kang pakimaliwanag. Hindi napigilan ni Carl na sumabat na rin sa usapan. Tumigil na nga kayong dalawa. Para kayong aso't pusa eh. Mamaya, kayo na magkatuluyan yan. Napangisi na lamang ang kaibigan ni Carl. Ayoko sa tulad niya, pre. Masyado mo pang husga. Ewan ko sa inyo, buwiset. Oh, ito na yung bayad ko. Lunukin niyang kaibigan mo, Carl. Tss. Pagkasabi no ni Pay, matapos niyang mabayaran ang kanyang mga binili sa pwesto nila Carl, ay tuluyan na siyang umalis ng palengke. Bumalik siya sa kanyang bahay. Niluto niya ang kanyang biniling karne ng manok para maging ulam sa pananghalian. Tanghali na rin kasi. Hindi siya pwede sa opisina ngayon. Gusto niya magkaroon ng oras para sa kanyang sarili. Nang matapos kumain si Pay, bigla siyang may naalala. May nakita kasi siyang pwesto kanina sa palengke na nagbebenta ng cakes at cupcakes. Nag-crave kasi siya ngayon sa mga iyon. Kaya gusto niyang bumili. Napasinghap na lamang si Pay. Ay, nako. Lalabas na naman ako niyan. Kanina kasi hindi ko naalala.
Kung kailan nandito na ako sa bahay, doon lang pumasok ulit sa utak ko at ngayon pa talaga ako nag-crave. Ngayon nakauwi na ako. Bulong ni Pay na akala mo'y may ibang kausap. Nang makakain si Pay ng pananghalian, dumiretso na agad siya ng palengke para puntahan ang nakita niyang nagtitinda ng mga pastry. Agad siyang nakarating sa palengke dahil may kabilisan ang pagmamaneho ng kanyang kotse. Pagkarating niya, agad niyang hinanap ang tindahan na iyon. Pagpasok niya, nakita niya ang kapareho ng cupcakes na natanggap niya noong mga nakaraang araw. Kaya napaisip si Pay, what if dito bumili ng cupcake yung lalaking yun? Makabili nga nang malaman ko kung parehas ng lasa. Kapag parehas ng lasa, eh, naku, laging tatambay na ako dito pagkatapos ko mamalengke ng mga kailangan sa bahay. Mahinang ani Pay, bago niya tuluyang pasukin ang tindahang iyon. Na makuha na niya at mabayaran ang cupcakes na kanyang binili. Agad siyang bumalik sa kanyang kotse at binuksan ang kahon ng cupcake na iyon. Agad niyang kinain. Nang malasahan niya'y nanumbalik ang kilig na kanyang naramdaman noong una niyang natikman ang cupcake na kanyang kinakain ngayon. Sabi na hindi ako nagkamali. Mura lang yung cupcakes pero ang sarap. Masarap rin kasi yung nagbigay. Hoy, Pay! Ano yung pinagsasasabi mo? Ani Pay sa kanyang isipan at napailing na lamang siya. Sa bawat kagat ni Pay at bawat subo niya sa cupcakes, damang-daman niya ang sarap ng kanyang kinakain. Bumili na rin siya ng maiinom habang patuloy na kinakain ng tira niya pang cupcakes. Ilang araw rin na pabalik-balik si Pay sa bake shop na yon. Hanggang sa isang umaga, nakasalubong niya ang binatang si Carl. Miss Pay? Ikaw ba yan? Bungad na tanong ni Carl sabay patakbong lumapit kay Pay. Inirapan siya ni Pay. Oh, ano naman ngayon? Ito, ang sugit sa akin. Wala naman akong ginagawang mali ah. Meron? Ano naman ang nagawa ko para sugitan mo ko? Kakakita pa nga lang natin ulit eh. Panira ka kasi ng araw ko. Oh? Paano naman ako naging panira ng araw mo? Kakausap ka pa nga lang sa'yo, Miss Pay. Basta, naiinis ako kapag lumalapit ka sa akin. Ang sungit mo naman. Ano naman bang nagawa ko sa'yo ah? Nung nakaraan ba, hindi naman ako yung nakaalitan mo eh. Si Mark yun. Bakit sa akin ka naiinis? Hindi ba dapat sa kanya? Basta, nginitian si Pay ni Carl. May topa ka na naman ba kaya ka nagkakaganyan? Baby sungit. Ani Carl habang titig na titig ang kanyang mga mata sa mga mata ni Pay. Stop calling me like that. You're so flirty. I hate you. Sigaw ni Pay. Sabay irap niya kay Carl at humalokip-kip. Napalingon na lamang si Carl sa natapatan nilang pwesto ngayon at ibinalik rin agad ang kanyang tingin kay Pay. Lagi ka bang pumupunta rito? Tanong nitong si Carl sabay turo sa katapat na bilihan ng pastries. Inirapan ulit ni Pay si Carl. Ano naman kung lagi ako nagagawi dito? Umayos ng tayo si Carl at nagpamulsa. Namimiss mo ba yung cupcakes na pinadala ko sa'yo? Baby sungit? Nito na parang nang aasar. Anong namimiss? Feeling mo naman talaga sobrang sarap ng binili mo. Masarap naman talaga. Hindi naman ako bumili ng cupcakes na hindi masarap eh. Kaya nga, balik ka na balik dito sa pinagbibilin ko kasi lagi mong hinahanap-hanap yung lasa. Tama ba ako? Ha? Hindi ah. Nagkakamali ka. Cake ang bibilhin ko dito. Tsaka, wala naman akong kaalam-alam na ikaw pala yung nagpadala nun. Hindi ko rin napansin na galing pala dito sa bake shop na to yung binili mo. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako? Okay lang naman na hindi masarap para sa'yo yung mga binigay ko. Ang importante, mas masarap yung nagbigay. Pwede mo rin tikman kung gusto mo. Bastos! Yak! Joke lang, Miss Pay. Chill. Nagbibiro lang naman ako. Biro pala yun sa'yo? Sorry, nakalimutan kong tumawa. Ha ha ha. Sige na nga.
Baka kung ano pang masabi mo sa akin, alis na po ako, Miss Pay. Pasensya na po ulit sa naging behavior ng kaibigan ko sa'yo nung nakaraan. Ay, pasensya na. Wala lang talaga ako sa mood. Halata nga na moody ka eh. Stress lang yan, Miss Pay. Itulog mo lang yan. Baka kulang ka pa nga sa tulog eh. Kulang na kulang talaga. Padalas ko siguro nagpupuyat, Miss Pay. Oo eh. Kailangan kasing may matapos akong mga reports. Reports po? Oo. Sales reports, budgets reports, and marami pang iba. Mga reports ng bawat stocks. Mga ganong bagay. Kailangan ko suriin. Pag-isipan ng mabuti at kailangan ko magdesisyon para masolusyonan ko yung mga problema sa kumpanya ko. Oo, kaya naman po pala mukha kayong laging pagod at puyat. Totoo naman po pala na puyat kayo na lagi dahil sa trabaho nyo. Lagi po kayong stress. Hindi naman po kasi maiiwasan yon. Lalo na, lalo na't business yan eh. Nakaka-relate po ko kasi naranasan ko rin yan. Kahit na ganito lang po ang negosyo na meron ako. Kapag kasi hindi ko pinagbuti, ako ang malulugi. Babagsak ang negosyo ko. Ako ang magiging kawawa. Nakakahiya sa buong angka ng daddy ko. Ganyan po ba sa mga mayayaman? Kailangan pang magkaroon ng sariling kumpanya? Hindi po ba? Kapag mayaman na, wala nang inaalala kasi mayaman na po kayo eh. Hindi tulad sa amin na mahihirap. Kailangan namin magsumikap para sa pag-asenso namin sa buhay. Hindi naman kasi porke galing sa mayamang pamilya, wala lang dapat na patunayan. Kaya pinili ko magkaroon ng kumpanya para, para may pagmalaki ang daddy ko na anak niyang kaya magsumikap rin at hindi lang isang anak na mululustay ng yaman ng pamilya. Nakakahiya sa mga angkan ko na magiging palamunin lang ako. Ayoko matawag na mayaman ng dahil lang sa mayaman na pinanggalingan ko at kinalikahan kong pamilya. Gusto ko, kapag tinatawag akong isang mayaman, may pruweba ako na may ihaharap. Tulad ng sarili kong kumpanya. Akala ko po kasi kapag mayaman na, pwede nang hindi magtrabaho. Kasi umuulo na ng pera sa inyo eh. Wala na kayong pinoproblemang bayarin kasi nababayaran nyo naman agad. Huwag mo kong husgahan, Carl. Marami ka pang hindi nalalaman. Hindi porke mayaman sila papa. Pera ko na rin ang pera nila. Sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling pera, nagkaroon ako ng sarili kong negosyo at ngayon, tunay na akong mayaman at sariling pera ko nang kinikita ko sa negosyo na meron ako. Ganun po ba? Ang hirap rin po pala maging mayaman. May mga kailangan ding patunayan. Oo, kaya nga kahit na mayaman na ako, hindi ko pa rin binibitawan itong negosyo na meron ako. Kasi itong naging dahilan kaya ako naging successful sa buhay na mag-isa. Oo, tinulungan ako ng mga magulang ko pero napalitan ko na ang lahat ng perang hiniram ko sa kanila. Kahit na ayaw nilang tanggapin, ibinigay ko pa rin. Ang layo na rin po kasi nang darating nyo, Miss Pay. Sana pati negosyo ko lumago rin. Para may mapatunayan naman ako kay Papa. Na yung negosyo na iniwan niya sa akin, kinaya kong palaguin ang palaguin. Ang bait mo naman pala eh. Sana ganyan ka na lang palagi. Yung hindi mo ko inaalaskador. Di, mas nakakatanggal pa ng pagka-bad mood ko sa bawat araw. Mabait naman po ako kapag tulog nga lang. We, mukha ka namang mabait at mapagkakatiwalaan eh. Kaya lang, bakit sa tuwing doon ako sa pwesto mo napapadpad? Inaalas ka mo ko. Inaasar mo ko o kaya naman, umaakto kang mayabang at mahangin. Napakamot na lamang ng batok si Carl nang dahil sa mga sinabi ng dalagang si Pei at nauutal na sumasagot. Eh, kasi po, Miss Pei. Hmm? Bakit? Kasi? Change topic na lang po tayo. Hindi. Curious ako kung bakit mo ginagawa sa akin yun. Ha? Miss Pei? Oh, bakit ka nahihiya dyan? Ano bang dahilan, ha? Ako lang ba ginaganon mo? Opo, nag-iisa. Nagbubukod dangi. Oh, bakit nga?
Gusto ko lang naman malaman kung bakit eh. Kasi po, nag, nagpapapansin po ko sa inyo. Gusto ko pong mapansin nyo na nanghihiyaman po ako pero since nandito na po tayo, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Oh, anong totoong dahilan? Crush, crush, crush ko po kasi kayo. Dati pa. Kaya nung sa pwesto po namin kayo natapat, hindi talaga ako tumigil para mapansin nyo. Wala naman po akong hinahangad na kapalit. Ang gusto ko lang, may paramdam ko po na may patingin po ako sa inyo. Bakit hindi mo subukan? Po? Ano? Ano po ang ibig niyo sabihin? Bakit hindi mo subukan sa akin? Bakit hindi mo subukan gumawa ng move? Ha? Ano pong ibig mong sabihin, Miss Faye? Ligawan mo ko. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka. Pero, mahirap lang po ako, Miss Faye. Wala po akong panama sa ibang mga lalaki dyan. Tsaka crush lang po yun. Crush lang pala ang tawag doon? Saan po? Kapag humahanga ka sa isang tao. Opo. Bakit po? Hindi pa po ba kayo nagkaka-crush dati? Hindi pa naman. Hindi ko kasi alam ang mga tipo ko noon sa isang lalaki. But luckily I met this handsome guy. Sometimes, he's pestering me. But deep inside, he's gentle and smart when it comes to business. Ang swerte naman po niya. Samantalang ako, ang laki ng chance eh. Malaki ang chance na ano. Malaki ang chance na hindi mo ako i-crush back. Kasi ano naman ang panama ko sa mga gusto mong lalaki. Isa lang naman po ako mahirap na tao. Tao ka pala? Miss Pei, joke ba yan? Hindi. Mukha ba ako nagjo-joke? Opo, sorry po. Nakalimutan ko lang tumawa. Nang iinsulto ka ba? Biro lang, Miss Pei. Ayun ka na naman sa pagiging seryoso mo. Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend eh. Kasi seryoso ako? Opo, hindi ka marunong tumanggap ng joke. Lagi mo sineseryoso yung mga joke ko eh. Kung ako na lang kaya ang seryosohin mo. Ano bang klaseng tanong yan? Joke lang syempre. Alam ko namang hindi mo ako type. Hindi mo naman sure na hindi. Ha? Wala. Kung ano nung naririnig mo, umalis ka na nga. Basta sira tuloy yung araw ko eh. Buti na lang, crush ko kayo eh. Bakit kung hindi? Hindi ko kayo papansinin. Dadaan-daanan ko lang kayo. Ituturing ko kayo na parang hangin. Oh, edi mas okay. Hindi mo magugulo ang buhay ko. Ayoko nun. Masakit kaya na hindi pansinin ng crush. Huwag mong gagawin sa akin yun ha. Kahit na alam kong iba ang gusto mo. Huwag mo lang akong pigilan na hangaan ka. Okay na sa akin yun. Wala naman akong pake. Okay pa rin ba sa yun? Opo, Miss Pei. Hayaan nyo lang naguluhin ko ang buhay nyo. Ang cute nyo pa naman kapag naaasar kayo. Itigil mo nga yan. Hindi ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Bakit? Compliment naman po yun sinasabi ko ah. Tsaka totoo naman po kasi, Miss Pei. Wala naman ako sinabing hindi maganda. Basta, stop talking to me. Don't follow me or else lagot ka sa akin. Pagbabanta ni Pei kay Carl. Kumunot ang noon ni Carl at sinabayan na lang ang trip ng dalaga. Eh di wag. Sungit. Nang matapos ang interaksyon ni Pei at ni Carl, noong mga araw na iyon, hindi na kinulit pa ni Carl si Pei. Hindi na rin niya ito pinapansin. Ni hindi na rin siya ang nagde-deliver ng mga orders ni Pei. Hindi na rin niya inaaya si Pei na sa kanya bumili ng bangus. Dito na napaisip si Pei na what if? Umamin na lang siya na gusto niya si Carl. Isang umaga, unang linggo sa buwan ng Abril, ngayong taon na ito, nagbalak na pumunta si Pei sa palengke upang bisitahin ang binatang kanyang hinahangaan ng gusto. Si Carl. Habang nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan, kinakausap niya ang kanyang sarili. Dahil medyo kinakabahan siya makipag-usap ulit sa binata. Alam niya kasing nasaktan niya ang damdamin nito
noong huling pag-uusap nila. Crush niya pa rin ba ako ngayong nasaktan ko siya sa mga sinabi ko sa kanya? Gugustuhin niya rin pa kaya ako? Tulad nung lagi siyang sinusunggitan? Na sobrang moody kapag kinakausap niya ako? Na sobrang pikunan kapag binibiro niya ako? Mapapatawad niyo ba ako sa mga nasabi ko sa kanya? Bahala na nga. Ani Pay sa kanyang sarili at sabay pinaandarang mabilisan ang kanyang kotse. Pagdating ni Pay sa pwesto ni Carl, naabutan niya na nagbebenta ang magkaibigang Carl at Mark. Nilapitan niya ang dalawa, kaya napalingon ang magkaibigan sa kanya. Lumapit si Pay kay Carl. Carl, pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang please. Mahinahong ani Pay sa binata. Walang ano-ano'y sumama si Carl kay Pay sa parking lot para makipag-usap rito. Bumuntong hininga si Carl bago ito sumagot sa dalaga. Miss Pay, kung patungkol lang po ito sa pag-amin ko, mas okay po na hayaan niyo po muna ako. I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Sorry sa lahat ng mga ginawa ko. Matapos humingi ng tawad si Pay, sinundan nito ni Carl ang sarili niyang paghingi ng paumanhin. Pasensya na rin po sa lahat ng pang-aasar ko sa inyo. Pwede na po ba akong bumalik sa trabaho? Tanong niya pero agad siyang pinigilan ni Pay. Sandali lang. May sasabihin pa ako. Aniya sabay kumpisal ng damdamin. Crush kita, Carl. Simula nung binigyan mo ko ng cupcakes, doon nagsimula ang paghanga ko. Nagulat at natuwa si Carl sa narinig. Oh, totoo to? Sagot niya habang si Pay ay seryosong humiling na bumalik na si Carl sa dati nitong masayahing sarili. Gusto ko ulit, gusto ko ulit maramdaman yung presensya mo. Namimiss ko na yung pangungulit mo. Muling bumalik ang kanilang kulitan at sa gitna ng biruan, ay natanong ni Carl, kung manliligaw ba ako sa'yo, papayag ka? Nagkunwaring gulat si Pay pero halatang kinikilig sa loob. Habang lalong lumalalim ang usapan, naging maseryoso si Carl. Hindi ako perpekto pero handa akong magbago para sa'yo. Hindi ako mayaman pero kaya kitang mahalin ng totoo. Wika niya. Sinagot siya ni Pay nang may pag-aalinlangan pero halatang naaapektuhan. Siguraduhin mong hindi mo ko paiiyakin, Carl. Dahil kung hindi, si Daddy na ang bahala sa'yo. Sa kabila ng mga biruan, naging malinaw na sincero si Carl sa nararamdaman niya. Pagbalik nila sa pwesto, sinalubong sila ni Mark. Buti, binilig mo pa ang kaibigan ko. Biro nito, walang patumpik-tumpik na sagot ni Pay. Kinausap ko lang ang future boyfriend ko. Nagbiro pa si Carl tungkol sa sahod ni Mark. Pero agad na nag-alok si Pay na siyang magbabayad. Dito ay pinakita ni Carl ang respeto at responsibilidad bilang boss at manliligaw na lalong nagpatibay sa unti-unti ng nabubuong koneksyon nila ni Pay. Habang nagbibiruan sina Carl at Pay, sumingit si Mark na halatang naiinis. Hayaan mo na siya nang magbayad sa akin, pre. Nahirapan ako dito. Ang tagal niyo nang nawala. Akala mo, nag-date kayo. Ani Mark, tumawa lang si Pay at sinabing, oo na, triple pa nga ibabayad ko sa'yo. Sabay ngiti. Ang yabang mo talaga. Sagot ni Mark pero tila biro na rin ang tono. Bumawi si Pay. Ako na lang din ang bibili ng ulam ko. Bahala na si Carl sa akin. Lumipas ang isang buwan ng mansinsinan, getting to know, nina Carl at Pay. Nagsimula na ang panliligaw ni Carl at unti-unti siyang napalapit sa pamilya ni Pay. Lalo na sa kanyang nanay. Pagkatapos ng 6 na buwang panliligaw, sinagot na rin siya ni Pay. Masaya at maayos ang naging relasyon nila sa loob ng 3 buwan. At ngayon, ay halos 4 na buwan na silang opisyal na magkasintahan. Nanirahan na rin si Carl sa bahay ni Pay at doon na sila napagkasundo ang magsimula ng bagong yugto ng buhay nila. Isang umaga,
Masiglang lumapit si Pay sa kusina at niyakap si Carmela sa likod. Good morning, love. Ang bango ng niluluto mo ha. Bungad niya. Napangiti si Carl at sinabing, para sa'yo talaga to. Araw-araw kitang pagluluto. Thank you, love. Mahal na mahal kita. Sagot ni Pay na puno ng lambing. Walang araw na hindi kita mamahalin. Sagot naman ni Carl. Basta, sabihin mo lang, kapag nagugutom ka ako na bahala. Sa simpleng eksenang ito, damang-dama ang tunay na pagmamahalan nila. Puno ng lambing, respeto at pangakong hindi magbabago. Hinarap ni Carl si Pay at niyakap niya ito. Mas mahal kita, love. Sobrang mahal na mahal na mahal. Ipinapangako ko sa iyong pakakasalan kita at mamahalin ng walang hanggan. Walang katapusan at walang humpay na pag-aalaga ang bibigay ko sa iyo hanggang sa huling hiling ako. Mananatiling ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Ani Carl sabay halik nito sa noo ng kanyang pinakamamahal na si Pay. Nagtagal ang kanilang relasyon ng walang matinding away. Lagi nilang iniintindi ang isa't isa. Hanggang sa nagpasya na silang magpakasal, makalipas ang 3 taon na kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Simula noon, naging mas maayos pa ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ang negosyo ni Carl ay mas lumago pa. Nagkaroon na rin siya ng restaurant. Naging maunlad ang buhay nilang dalawa. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!